Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Nako, nagkahamunan na kabibig. Hinamo ni Rowena Guanzon si BBM na siya ang unang kumain sa 20 pesos na bigas. Nako po, kakasakaya si BBM? Magbubudol fight ba si BBM gamit ang 20 pesos na bigas? Kung naalala natin, sinabi ng DS Secretary na si DS Secretary Chu na araw-araw na kinakain nila ang 20 pesos na bigas. Oo mga kabibig. So kaya, sabi ni Rowena Guanzon, sabi niya, nung pandemic, para mawala ang pangamba ng tao sa vaccine, ang mga leader muna ng bansa ang unang nagpapaturok. Ngayon, may 20 pesos na bigas na daw tayo, ba't di nila sabayan ang taong bayan na yun ang kainin sa araw-araw? Challenge yan sa lahat ng nasa gobyerno, lalo na yung nangako. So yung nangako si BBM. So hindi lang si BBM ang china-challenge ni Rowena Guanzon. Lahat ng nasa gobyerno, mga kabibig. Ang tanong, kaya ba nila itong gawin? 'Di ba? O dapat manguna talaga si BBM, no? Kasi siya yung nangako. At alam nyo mga kabibig, hindi talaga 20 pesos yung presyo ng bigas na yan. Oh, ni matik-matik lang tayo. Binudol-budol lang pala tayo mga kabibig. Actually, sinabi ni USEC spokesperson na si Attorney Claire Castro, 33 pesos pala ang presyuhan ng bigas na iyan. Oo, pinababa lang nila ng 20 pesos. Bakit? Yung 13 pesos mga kabibig ay sagot ng gobyerno. Sagot ng gobyerno. Kung iisipin mo, kung sagot ng gobyerno, edi sagot natin yan kasi tayo nagbibigay ng tax. So pinaikot-ikot lang nila tayo. 'Di ba? Walang perang ibinigay si BBM na ako nang bahala sa 13 pesos. Ako na yan. Oh, hindi. Sagot pa rin ng gobyerno. So, parang ginisa lang tayo ng ating sariling mantika. Kaler, kaya naman, no? Sabi pa nga ni Tito Soto, oh. Sabi ni Tito Soto na may kasabihan na better late than never. Hindi ba? O ito, i-share ko sa inyo ha. Nako, alam naman natin Tito Soto, dapat talaga niyang kampihan si BBM. Grabe nila, no? Akala kasi nila effective itong ginawa ni BBM, hindi pala. Ito ang sabi ni Tito Soto. Yan, oh. Yan ang sabi ni Tito Soto. Basahin natin mga kabibig ha. Sabi niya, may kasabihan na better late than never, hindi ba? As I said kanina, sabi nila, the subsidy raw pupunta, gobyerno daw ang magbabayad. Hindi daw, totoo talaga yan. Sabi ni Claire Castro, dapat pera din nila yun eh. Tapos taong bayan din ang kakain. Kesa mga makukurap lang eh. Ala, so, ganun pa rin. Sana binenta na lang 33 pesos. Ganun din eh. Kanino lang gustong mapunta sa bulsa ng mga kurap? Yan ang sabi ni Tito Soto sa kanyang pagsagot kay VP Sara, mga kabibig. Sinagot ni Tito Soto si VP Sara. Kaya nga, tama din itong ginawa ni Attorney Rowena Guanzon na kanyang china-challenge itong mga ang tawag natin, mga politiko, lalo na ang nung nangako na sana siya ang unang kakain ng 20 pesos na bigas. 'Di ba itong mga bigas na ito I think so same lang ng component sa Kadiwa Store. Nako, meron akong video ipapakita sa inyo na Kadiwa Store ito na isang ginang bumili ng bigas sa Kadiwa Store at ito ang kanyang reaksyon. Basta po yung nabili niyong bigas. Hindi kayo po mabaho. Ang kain ako ng hayop eh. Pwede kainin pa namin mahihirap eh. Sa mayayaman pagkain ng hayop to. Maitim po ba? Maitim nga, may amoy pa.
Kapag inugasan namin ito, nadurog na. Natin. Basta po yung nabili yung bigas. Hindi kayo po mabaho. Ang kain ako ng hayop eh. Pwede kainin pa namin mahihirap eh. Sa mayayaman, pagkain ng hayop to. Oh. Maitim po ba? Ay, team namin, amoy pa. Kapag inugasan namin ito, nadurog na. Yun mga kabibig. Pero sinabi ng Malacanang, tiniyak ng Malacanang na maayos na kalidad ang ibibentang 20 pesos per kilo na bigas. Nagpaalala na huwag bahiran ng politika daw ang 20 pesos na bigas. Kasama ang COMELEC, sinabi ng COMELEC na ang sabi ng COMELEC is approve sa kanila na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Hindi yan po, tawag dito, approve sa COMELEC na hindi ipinagbabawal. Walang election ban. Push talaga yan. Pesos na kada kilo ng bigas magiging abot kaya na. Aarangkada na kasi ang pagbebenta nito sa susunod na linggo at target ding ipagpatuloy hanggang taong 2028. Wow. Si Clazel Padilla sa Sentro ng Maganda Balita yan. Live. Hanggang 2020. Angelic, uumpisahan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibenta ng tig 20 pesos na bigas. Ayon sa Malacanang, katuparan niyan sa pangako ni Pangulong Marcos na makapaghatid ng mas abot kayang presyo ng bigas. Correct. Maganda yan. Sisimulan na ang pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Layo nitong matulungan ang mga consumer na mabawasan ang gasto sa pagkain at matiyak na walang Pilipino ang magugutom. Correct. Uunahin ang Visayas region kung saan marami ang supply ng NFA rice at unang nakipag-ugnayan ang mga lokal na pamahalaan. Pero palalawigin pa ito ng administrasyon at target ipatupad hanggang 2028. Maganda. Hanggang 2028. Ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, naisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Bakit ngayon lang niyo naisip? Bakit hindi yung unang taon ni BBM nakipag-ugnayan siya sa LGU? Bakit hindi niya binigyan ng pondo? Di ba sabi ni Kirk Castro na this time nakipag-ugnayan si BBM sa LGU, ang LGU magbibigay ng pondo, subsidy yan, tapos baka later on magbibigay ng sariling pondo ito. Bakit ngayon taong na ito? Bakit hindi yung pag-unang upo ni BBM, no? Nagtataka talaga ako, kabibig. Hanggang 2020, they're planning na palalawagin nila ito hanggang 2028. Diba? Let's see mga kabibig. Magandang programa ito ni BBM. Baka ngayon talaga ang panahon para maibigay ang 20 pesos na bigas. Na sa panahon ng eleksyon, diba? Move on. Angelic, bawat consumer ay maaring makabili ng hanggang 40 kilong bigas kada buwan sa mga kadiwa store, lokal na pamahalaan at mga lugar na papayagan ng mga LGU. Paglilinaw ng Malacanang, bagaman ang programa ay resulta ng magandang ugnayan ng national government sa mga LGU, hindi ito dapat mabahiran ng politika. Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Okay, let's see. Buwelta ng Malacanang sa mga bumabatiko sa programa ng pamahalaan, tulad na lamang ng komento ni Vice President Sara Duterte na sinabing budol ang pagbibenta ng murang bigas, maging masaya na lamang at suportahan ang mga magagandang proyekto ng gobyerno, iwasan ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino
ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. When I question niyo si VP Sara, knowing VP Sara for how many years become politician yan, di ba? So alam niya ang mga galawan ng mga politiko. Ito ang sagot ni VP Sara sa iyo, Claire Castro. Para naman matauhan din ikaw, Day. Ito na. Na bigas. Dahil that is a campaign. Alam mo, hindi yan, nagsasabi lang ako ng totoo, no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka, kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Correct. Nakikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. So, wag daw po may rally ng crab mentality. kaya nga ma'am, hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Yun mga kabibig. Yun ang buwelta ni VP Sara. Yun ang kanyang sagot. Talagang mahina, sabi ni VP Sara. Bakit ngayon lang eleksyon na ito? 'Di ba? Subsidized pala yung 20 pesos na kilo na bigas. O eto pa mga kabibig, may isa pa tayong video panonoorin na nag-discuss about 20 pesos na bigas. Delikado kasi ang presyo ng bigas, hindi yan po pwede na gaya ng ibang produkto na pagka ibinaba mo, lahat matutuwa. Totoo. Kasi kapag ang presyo ng bigas napakababa, ang una kong naghihirap dyan, magsasaka. Correct. Kung ang magsasaka Agree. ay iniwan mo, binababa mo ang presyo ng bigas, pero hindi mo naman siya isinali sa programang subsidy, may iwan na may iwan yan. Okay. Kasi nga, dito Tama hindi din. nila masabi saan galing yung bigas eh. Ayun lang. Diba? Saan nila binili? Well, ako- Magkano pagkakabili? Well, ako doon sa punto ng subsidize. Sa subsidize natin, ang Dapat. magsasakang Pilipino. Magsasaka. Kagaya ng Oo. ginagawa ng Vietnam, ng Thailand, umunlad sila dahil hindi yung bigas ang sinubsidize nila, Oo. kundi yung farmer. Yung magsasaka Yun ang tinulungan nila. Yes. Yun ang sustainable. Yun ang tatagal. Ito kasi, Jen, parang band-aid lang ito. Tama. Parang Band-aid gusto na mo lang naman. ipakita, oy, tinupad ko yung pangako ko. Pero Oo. hanggang kailan niya? Pinagawa. Tama. May punto din sila. Hanggang kailan? Kasi sabi ni Claire Castro, palalawigin hanggang 2028. Band-aid nga. Dapat sana ang tinitingnan nila yung mga farmers. Tama ang point out. I-subsidize nyo ang mga farmers. 'Di ba? Ang gobyerno ang tutulong sa mga farmers. Hindi yun ang gobyerno ang mag-subsidize sa presyo ng bigas. Ikawawa ang mga farmers natin. Magkano na lang ang bilihin? Magkano lang ang per kilo ng palay nila? Ibabaraton pa rin sila. 'Di ba mga kabibig? So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig na until now ay china-challenge talaga ni Rowena Guanzon na kayo ang unang kumain. Lalo na yung taong nangangako sa 20 pesos na bigas. Ikaw ang unang kumain. Iba talaga si Rowena Guanzon kung birada kung birada mga kabibig. Sabi nga ni Madam Rowena, sabi nga dito, as in, natawa. In the same time, marami ang nag-agree kay Attorney Rowena Guanzon. Huwag kalimutan, PW3 party list mga kabibig. Sabi ni Ms. Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, ngayon may 20 pesos na bigas na daw tayo, ba't di nila sabayan ang taong bayan na yon ang kainin sa araw-araw? Challenge yan sa lahat ng nasa gobyerno, lalo lang yung nangako. Tamang-tama, Rowena Guanzon. Diba? Huwag kalimutan, PWD party list mga kabibig ha. 'Di ba?
PWB, correct. Dapat yan i-serve sa malaki niya ng 10 araw. Kainin nila live. Grabe naman sila. Napakagandang suggestion nyo po. Yes, I challenge yung mga leader ng gobyerno na kumakain ng NFE na bigas. At sana din na yung kampo na nag-post nito ay tirahin din yung mga corrupt na Duterte candidates at si Inday Lustay. Di pa naman kami nakita ang tirahan si Inday Lustay. Puro ng BP Sara. Baka magka-LBM si BBM. So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Accept that challenge ba si BBM? Ang dami na. Yung drug test, yung hair follicle test. Ngayon naman ay ang 20 pesos na bigas kain challenge. Kaya yan ni BBM. Ako, another challenge naman. Woo! Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.